Maraming mata ang nakatuon kay Catalina Alcantara nang bumaba siya mula sa itim na luxury car. Ang kanyang suot na modernong Filipiniana ay tila kumikinang sa sikat ng araw. Bawat hakbang niya ay puno ng lakas at tiwala, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay matalim. Sinisiyasat ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng hotel, kung saan gaganapin ang pinakamalaking auction ng real estate sa taon. Siya ang ECC ng bagong higanting kumpanya sa real estate na pumapasok sa Pilipinas, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng bulong-bulungan. Ang lahat ay naroroon upang saksihan ang kanyang unang malaking galaw. Naramdaman niya ang init ng mga camera flash, ang bulong-bulungan ng mga pangalan ng kumpanya, at ang pagtataka sa mga mata ng mga dumalo. Nagtagumpay siya. Ang dating kinutya, ang dating binaliwala, ay nagbalik at ngayon ay nasa tuktok siya. Ngunit sa likod ng perpektong maskara ng tagumpay, mayroong isang nagniningas na puot, isang lihim na sakit na nagtulak sa kanya. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang upuan, may isang pamilyar na anino ang dumapo sa kanyang peripheral vision. Isang lalaking nakasuot ng simpleng uniforme ng driver, nakatayo malapit sa exit, nakatalikod. Pamilyar ang tindig nito, ang hugis ng balikat, ang paraan ng paghawak nito sa telepono. Nanginginig ang kanyang kamay sa tago habang dahan-dahan itong lumilingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mundo ay tila huminto. Si Gabriel Reyes. Ang kanyang dating asawa. Ang lalaking minsang nangako ng walang hanggang pag-ibig, ang lalaking nagpahiya sa kanya, at nagpalaya sa kanya mula sa kanilang buhay. Ngayon, naroon siya, mukhang pagod at malalim ang mga mata, nakakapit sa gulong ng isang lumang service van. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Para kay Kata, ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay tadhana. Ang perpektong piraso sa kanyang masalimuot na puzzle ng paghihiganti. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakakulong sa kanya, ang isang mapait na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya na narinig niya ang kanyang pangalan, ang kanyang bagong titulo. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay isang malaking sampal sa mukha sa lahat ng ginawa ng pamilya niya. Ngunit hindi iyon sapat. Kailangan niya ng higit pa. Makalipas ang ilang araw, nasa kanyang opisina si Kata, ang eleganteng EC ng Alcantara Group. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper sa Makati, isang patunay ng kanyang bagong yaman at impluwensya. Ang bawat muebles ay pinili ng may pag-iingat, bawat detalye ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng malaking executive desk, ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas habang tinititigan niya ang resume sa kanyang kamay. Sir Gabriel Reyes, basa niya sa resume, ang kanyang boses ay kalmado at formal. Mayroon kang extensive experience sa marketing at business management. Bakit mo naisipang mag-apply bilang personal driver sa aking kumpanya? Nakatayo si Gabriel sa harap niya, ang kanyang mga kamay ay magalang na nakalahad sa kanyang likuran. Ang dating mayabang na negosyante na minsan niyang minahal ay ngayon ay nakatayo ng mapagpakumbaba sa harap niya, ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi niya naisip na darating ang araw na ito. Ma'am, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa, may bahid ng pagod. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ko. Kailangan ko lang po ng trabaho na makapagbibigay ng kaukulang sahod para sa pamilya ko. Napataas ang isang kilay ni Kata. Pamilya mo? O, naaalala ko. Ang iyong ina, si Doña Elena. Siguradong ipinagmamalaki ka niya sa bagong karera mo bilang isang driver. Ang kanyang mga salita ay tumagos tulad ng matatalim na kutsilyo. Nanatiling walang imik si Gabriel, ang kanyang panga ay nagpatigas. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Kata, ang walang awa na paghusga. Ang bawat sandali sa silid na iyon ay isang paalala ng kanyang mga nakaraang pagkukulang, ng kanyang kahinaan. Sabihin mo sa akin, Gabriel, patuloy ni Kata, ang kanyang boses ay tila bumulong ngunit puno ng lamig. Magkano ang sweldo mo bilang isang driver doon sa auction? Sapat ba iyon para sa lahat ng utang ng pamilya mo? Nagulat si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano niya nalaman? Ang pagkalugi ng negosyo ng kanyang ina ay isang mahigpit na lihim. Huwag kang mag-alala, Gabriel, sabi ni Kata, ang isang ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi,
ngunit ito ay isang ngiti na walang kagalakan. Ang sweldo ko ay mas mataas kaysa sa anumang inaalok sa iyo. At ang trabaho mo? Maging driver ko lang. Araw-araw. Dalhin ako kahit saan ko gusto. Manatiling malapit sa akin. Tiyakin na ang bawat galaw ko ay nasa iyong mga mata. Umiwas ng tingin si Gabriel. Ang kanyang ina ay nasa malubhang krisis pinansyal at ito ang tanging pagkakataon para makabangon sila. Ang alok ni Kata ay nakakalito, puno ng panganib, ngunit ito rin ang tanging lubid na nakikita niya. Tatanggapin ko ang trabaho, ma'am, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagod na desisyon. Ang kanyang pagtingin ay hindi pa rin nakakakita sa mga mata ni Kata, ngunit mayroong isang kakaibang liwanag na kumikislap sa mga ito, isang bagay na hindi lamang pagtanggap, kundi isang lihim na dahilan na hindi niya pa masabi. Nang gabing iyon, matapos umalis si Gabriel, umupo si Kata sa kanyang opisina, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang sa labas ng kanyang bintana. Ang kanyang plano ay nasisimulan. Ang kanyang paghihiganti ay unti-unti nang natitikman. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, mayroong isang kirot sa kanyang dibdib, isang paalala ng isang sakit na mas malalim pa sa puot. Hindi niya alam, ngunit ang paghihiganti ay may kasamang malaking kapalit. At ang anino ng nakaraan ay nagsisimula palang humabol sa kanila. Hindi pa rin makapaniwala si Gabriel Reyes sa kung paano nangyari ang lahat. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong ritual, pagmamaneho patungo sa marangyang kondominium ni Kata sa umaga, paghihintay sa kanya sa lobby, at pagkatapos ay ang tahimik, mabigat na biyahe patungo sa Alcantara Group. Ang Mercedes-Benz S-Class na kanyang minamaneho ay tila isang baluti ng iron na nakakulong sa kanya, kasama ang babaeng minsang naging asawa niya, ngunit ngayon ay tila isang estranghero, mas matigas at mas malamig kaysa dati. Gabriel, bilisan mo, ang malamig na boses ni Kata ay nagputol sa katahimikan, mayroon akong meeting sa loob ng 10 minuto. Masusunod, ma'am, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kalsada. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat timaam. Naaalala niya ang mga araw na tinatawag siya nitong igabgab, ang mga araw na ang boses nito ay puno ng pagmamahal, hindi ng utos. Pero ngayon wala na. Tanging galit at paghamak ang nakikita niya sa mga mata nito. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitiis. Ang mga pahiwatig ni Kata tungkol sa kanilang nakaraan, ang kanyang mga sadyang panunuya tungkol sa bagong karera niya, at ang patuloy na pagpapaalala sa kanyang dating posisyon. Alam niya na bahagi ito ng paghihiganti ni Kata, at alam din niya na karapat-dapat siya sa bawat patak ng galit na ibinibigay nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng puot, mayroong isang bagay na kakaiba, isang kislap ng kalungkutan sa mga mata ni Kata na paminsan-minsan niyang nakikita kapag hindi ito nakatingin. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng opisina ni Kata, tumunog ang kanyang cellphone. Si Doña Elena. Ang kanyang ina. Ang ugat ng halos lahat ng kanyang problema. Gabriel, saan ka na naman nagpupunta? Ang matinis na boses ni Doña Elena. Ang kliyente sa Subic, hindi sila makapaghintay. Kailangan mo ng maseryosong trabaho. Wala na tayong halos makain. Napapikit si Gab. Ma, may inaayos lang po ako. Ito na po ang susi sa pagbangon natin. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit alam niyang hindi maunawaan ng kanyang ina ang pagkababa ng kanyang posisyon bilang driver. Ang kanyang ina ay nabubuhay pa rin sa ilusyon ng kanilang dating karangyaan, habang siya ang nagdadala ng bigat ng kanilang pagkalugi. Pagbangon? Anak, wala nang pag-asa sa mga ginagawa mo ngayon. Ang negosyo natin, unti-unti nang nalulugi dahil sa mga maling desisyon mo. Kailangan mo ng mabilis na solusyon. Baka kailangan nating ibenta ang bahay. Ma, huwag po muna natin pag-usapan yan. May meeting po ako, pagsisinungaling niya, habang nakita niya ang anino ni Kata sa loob ng opisina, tila may kausap sa telepono. Hindi na nagtagal, nakarinig siya ng bahagyang bukas na pinto mula sa opisina ni Kata. Isang bahagi lang ng usapan ang narinig niya, ngunit sapat na iyon para guluhin ang kanyang isip. Sigurado ka, Dulcie? Pero wala na bang ibang paraan? Ang boses ni Kata ay tila mahina, may bahid ng takot na hindi niya kailanman narinig mula rito. Mabilis na isinara ni Gab ang kanyang cellphone. Anong nangyayari kay Kata? Nagkunwari siyang abala sa pagbabasa ng pahayagan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Kata, ang kanyang mukha ay medyo maputla,
Ngunit mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang formal na ekspresyon. Gabriel, tara na. Habang nagmamaneho, napansin ni Gab na tahimik si Kata, hindi tulad ng dati na puro panunuya ang bawat pagdaan nila. Nagpark siya sa isang pribadong driveway sa likod ng kondo ni Kata. Bumaba si Kata at naglakad patungo sa pinto. Habang inaayos ni Gab ang mga bag ni Kata sa backseat, napansin niya ang isang maliit, itim na botelya ng gamot na naiwan sa upuan. Kinuha niya ito. Walang label, tanging isang maliit na marka ng parmasya. Nakaramdam siya ng matinding pagdududa. Bakit niya itatago ito? Hinanap niya ang pangalan ni Kata sa maliit na label, pero wala siyang nakita. Tanging isang numero ng reseta at ang pangalan ng isang doktor. Pamilyar ang pangalan. Si E. Ramirez. Ang nanguna sa mga doktor sa isang pribadong ospital. Hindi niya maitatanggi ang pagdududa na unti-unti nang lumalaki sa kanyang isip. Inilagay niya pabalik ang gamot sa upuan, ngunit isang kakaibang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa kanya. Hindi siya sigurado kung ano ito, ngunit ang pamilyar na pangalan ng doktor at ang nag-aalalang tono ng boses ni Kata ay nagbigay sa kanya ng isang hindi magandang pakiramdam. Nagsimulang kumalam ang kanyang sikmura. May kung anong problema. Ang araw ay nagsimula ng normal para kay Catalina Alcantara. Maaga siyang nagising, inayos ang kanyang sarili sa harap ng salamin, at siniguradong walang bahid ng pagod o kahinaan ang makikita sa kanyang mukha. Kailangan niyang maging matatag, lalo na ngayon na si Gabriel ang kanyang driver. Bawat araw ay isang pagkakataon upang iparamdam sa kanya ang bigat ng kanyang dating pagkakamali. Ngunit habang nagmamaneho si Gabriel patungo sa kanyang opisina, naramdaman ni Kata ang kakaibang pagkahilo. Kumikirot ang kanyang ulo at tila umiikot ang paligid. Mahigpit siyang kumapit sa kanyang upuan, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa mamahaling tela. Pinilit niyang manatiling kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, nagpapanggap na abala. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kanyang balikat, ang paraan ng paghigpit ng kanyang hawak sa upuan. Ayos lang ako, Gabriel, malamig na sagot ni Kata, hindi man lang siya nilingon. Baka gutom lang. Bilisan mo na lang. Hindi na nagtanong si Gabriel, ngunit naramdaman ni Kata ang kanyang tingin sa rearview mirror. Alam niyang may napansin ito. Ngunit wala siyang balak na ipaalam ang kanyang kahinaan. Hindi kailanman. Pagdating sa opisina, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang elevator, iniwan si Gabriel sa likuran. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa sarili. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, agad siyang umupo sa kanyang swivel chair, pumikit at huminga ng malalim. Ang pagkahilo ay unti-unting nawala, ngunit ang takot ay nanatili. Hindi ito ang unang beses. Kinabukasan, nagtungo si Kata sa isang pribadong klinika, malayo sa mga mata ng publiko. Ang kanyang appointment kay Ike Ramirez ay matagal na niyang ipinagpaliban. Kinakabahan siya, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang serye ng pagsusuri, ipinasok siya ni Ike Ramirez sa kanyang opisina. Ang seryosong mukha ng doktor ay agad na nagbigay ng masamang hinala kay Kata. Alcantara, simula ni Ike Ramirez, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng kalungkutan. Nakuha na namin ang resulta ng iyong mga pagsusuri. Base sa aming findings, mayroon kang stage 3 pancreatic cancer. Para kay Kata, ang mga salita ay tila bumagsak sa kanya tulad ng isang malaking bato. Pancreatic cancer. Hindi. Hindi ito totoo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang paghihiganti, ay tila walang saysay sa harap ng ganitong balita. Pero paano po, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala naman po akong nararamdamang ganoon kalala. Sa kasamaang palad, Jimmy Alcantara, ang pancreatic cancer ay madalas na asymptomatic sa mga unang yugto nito. Kapag lumabas na ang mga sintomas, karaniwan ng malala na ang kalagayan, paliwanag ng doktor. Kailangan mo ng agarang chemotherapy at radiation. Ngunit kahit na sa pinakamahusay na sitwasyon, ang forecast ay limitado. Gaano po kalimitado? Tanong ni Kata, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Bumuntong hininga si Ike Ramirez. Sa pinakamahusay na kaso, 1 hanggang 2 taon.
Ngunit kailangan mong maging handa sa anumang mangyayari. Nakatulala si Kata. 1 hanggang 2 taon. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang paghihiganti, lahat ay tila magtatapos sa loob ng maikling panahon. Emet Alcantara, mahalaga na sabihin mo ito sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay, payo ni Ike Ramirez. Kailangan mo ng suporta sa panahong ito. Pumikit si Kata. Pamilya. Mahal sa buhay. Sino? Si Ate Mila lang ang mayroon siya. At si Gabriel? Ang lalaking pinaplano niyang pahirapan? Paano niya sasabihin sa kanya? Hindi. Hindi niya sasabihin. Ayaw niyang kaawaan siya. Ayaw niyang makita ang anumang bahid ng awa sa mga mata ni Gabriel. Umuwi si Kata sa kanyang kondominium, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Naglakad siya patungo sa kanyang malaking bintana, tinitigan ang kumikinang na syudad ng Maynila. Ang lahat ng ito ay kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng ito ay para sa paghihiganti. Ngunit ngayon, ano pa ang saysay? Naalala niya ang kanyang sarili, ilang taon na ang nakalipas, na lumisan sa Maynila ng walang-wala, puno ng kahihiyan at sakit. Ang kanyang puso ay sugatan at ang kanyang pangarap ay nawasak. Ang tanging nagtulak sa kanya ay ang pagnanais na bumalik at iparamdam sa pamilya Reyes ang parehong sakit na kanilang idinulot. Ngunit ngayon may isa pang dahilan. Ang paghahanap ng kapayapaan bago ang lahat ay matapos. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya. Catalina, ang boses ni Doña Elena. Ang boses na iyon na minsan ay nagdulot ng matinding takot at galit sa kanya. Nabalitaan kong nagbalik ka. At ngayon, ginagawa mo na namang alipin ang anak ko. Huwag kang mag-isip na makukuha mo ang anumang bagay na sa amin. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya Reyes. At kailanman ay hindi ka magiging karapat-dapat sa anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Kata. Ang galit ay muling nag-alab sa kanyang dibdib, ngunit ngayon ay may kasamang matinding pait. Hindi ko kailangan ang anumang bagay mula sa inyo, Doña Elena, malamig niyang sagot. Ang sa akin ay akin. At ang sa inyo bahala na ang tadhana sa inyo. Huwag kang magpakasiguro, banta ni Doña Elena. Ang lahat ng ginawa mo, babalik sa iyo. Hindi ka magtatagumpay sa pagkuha ng anumang bagay na akin. Ibinaba ni Kata ang telepono, ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan. Ngunit paano niya ito gagawin kung ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay? Nakita niya ang maliit na botelya ng gamot na ibinigay sa kanya ni Ike Ramirez. Ang gamot na makakatulong sana sa kanyang mga sintomas. Ngunit sa halip na inumin, itinapon niya ito sa basurahan. Ayaw niyang maging mahina. Ayaw niyang umasa sa sinuman. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang kamay ay nanginginig na kinuha ang botelya mula sa basurahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, takot, at isang lihim na desisyon na hindi niya pa masabi. Hindi siya handang sumuko. Hindi pa. Hindi mapakali si Gabriel Reyes. Mula nang makita niya ang botelya ng gamot sa kotse at marinig ang bahagi ng usapan ni Kata sa telepono, may kung anong mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang pagkahilo ni Kata sa kotse, ang pagkaputla ng mukha nito, hindi niya iyon makalimutan. Hindi ito ang Kata na kilala niya, ang Kata na palaging matatag at walang kinatatakutan. Ang Kata na ito ay tila may itinatago, isang bagay na mas malalim pa sa kanyang puot. Isang umaga, habang naghihintay si Gab sa labas ng elevator, nakita niyang lumabas si Kata mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mga hakbang ay tila mabigat, at ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Nang lumapit siya upang buksan ang pintuan ng sasakyan, napansin ni Gab ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Kata, habang hawak nito ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay maputla, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi niya mapigilan. Mukha po kayong pagod. Nagulat si Kata, tila hindi inaasahan ang kanyang tanong. Mabilis niyang itinago ang kanyang panginginig at tiningnan si Gab ng matalim. Ano ang pakialam mo, Gabriel? Trabaho mo lang ang magmaneho. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pagod na hindi niya lubos maitago.
Pero ma'am, namumutla po kayo, pilit ni Gab, ang kanyang pag-aalala ay mas malakas kaysa sa takot sa galit ni Kata. Sabi ko ayos lang ako, sigaw ni Kata, ang kanyang boses ay tila may bahid ng sakit. Pagkatapos ay mabilis siyang sumakay sa kotse, iniwan si Gab na nakatayo, puno ng pagdududa. Sa buong biyahe, tahimik si Kata. Hindi niya ito inasar, hindi rin niya ito binigyan ng mga utos. Tanging ang tunog ng aircon at ang ingay ng trapiko ang naririnig. Paminsan-minsan, sinisilip ni Gab si Kata sa rearview mirror. Nakapikit ito, ang kanyang noo ay nakakunot, tila may iniindang sakit. Napansin din niya na may ilang beses na napahawak ito sa kanyang tiyan. Nang makarating sila sa Alcantara Group, mabilis na bumaba si Kata, halos hindi nagpaalam. Naglakad siya patungo sa elevator, at bago pa man sumara ang pinto, nakita ni Gab na bahagyang napakapit si Kata sa pader, tila nang hihina. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Pagkatapos niyang iparada ang kotse, nagtungo si Gab sa opisina ni Ate Mila, ang matalik na kaibigan at personal assistant ni Kata. Si Ate Mila ay isang mabait na babae, at alam ni Gab na mapagkakatiwalaan ito. Ate Mila, simula ni Gab, ang kanyang boses ay mahina. May gusto lang po akong itanong. Okay lang po ba si Ma'am Kata? Tiningnan siya ni Ate Mila, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit mo naman natanong, Gab? Ayos naman siya. Medyo busy lang sa trabaho. Kasi po napansin ko po na madalas siyang namumutla, tapos parang may iniinda siyang sakit, pilit ni Gab. Tapos nakita ko rin po yung gamot niya. May pangalan po ng doktor, si Ike Ramirez. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ate Mila. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at umiwas siya ng tingin. Ah, yun ba? Vitamins lang yun, Gab. Para sa stress. Alam mo naman ang daming trabaho ni Kata. Huwag kang mag-alala. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Ate Mila, ang kanyang pag-iwas, ay nagpatindi lang sa pagdududa ni Gab. Hindi ito vitamins. Alam niya iyon. May itinatago si Ate Mila. Sige po, salamat po, sabi ni Gab, ngunit ang kanyang isip ay nagtatrabaho na. Samantala, sa isang malayong bahagi ng Maynila, si Doña Elena Reyes ay hindi mapakali. Hindi niya makontak si Gabriel. Ang kanyang anak, na dapat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, ay tila nawawala. Ang kanyang negosyo ay nalulugi at kailangan niya ng tulong ni Gabriel. Nasaan na ba ang batang iyon, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya ako sinasagot. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga dating kasamahan ni Gabriel. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nakakita kay Gabriel sa labas ng Alcantara Group. Elena, nakita ko si Gabriel kanina, sabi ng kaibigan. Nakauniporme ng driver. Sa labas ng kumpanya ni Catalina Alcantara. Napakunot ang noo ni Doña Elena. Catalina Alcantara? Ang babaeng iyon? Ang galit ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaan na muling lapitan ng babaeng iyon ang kanyang anak. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa Alcantara Group. Nagtago siya sa kanyang kotse, naghihintay kay Gabriel. Hindi nagtagal, nakita niya ang Mercedes-Benz na minamaneho ni Gabriel. Lumabas si Kata mula sa building at sumakay sa kotse. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Gabriel habang tinitingnan nito si Kata. Kaya pala, bulong ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nagbalik ang babaeng iyon para sirain muli ang buhay ng anak ko. Matapos ihatid ni Gabriel si Kata sa isang meeting, ipinarada niya ang kotse sa isang parking space sa labas ng gusali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-research. Intype niya ang pangalan ni Ike Ramirez at ang uri ng gamot na nakita niya. Ang mga resulta ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Mga sakit na malubha. Mga sakit na nakamamatay. Hindi niya maintindihan. Bakit itatago ni Kata ang ganito? Habang abala si Gab sa kanyang cellphone, biglang may kumatok sa bintana ng kanyang kotse. Napatingin siya. Si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagdududa. Ko ng isip Gabriel, tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay matalim at puno ng paghuhusga. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa kaluluwa ni Gab, naghahanap ng kasagutan. Nasa kanyang opisina si Catalina Alcantara, tinitingnan ang mga blueprints ng isang bagong proyekto.
Ang kanyang ulo ay bahagyang kumikirot at naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ngunit pinilit niyang baliwalain ito. Ang kanyang isip ay nakatuon sa trabaho, sa pagpapalaki ng kanyang imperyo, sa pagpapatunay sa lahat na siya ay hindi na ang dating Kata na madaling saktan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi na kailangan pang lumingon ni Kata para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang matinis na boses na iyon ay sapat na. Catalina Alcantara, ang sigaw ni Doña Elena Reyes, na pumasok sa opisina na tila isang buhawi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Akala mo ba hindi ko malalaman ang pagbabalik mo at ang paggamit mo kay Gabriel? Kalmado si Kata na tumayo, ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang likuran. Doña Elena, malamig niyang sabi, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ninyo. Si Gabriel ay isang empleyado ko. At kung mayroon man akong ginagawa, ito ay negosyo. Hindi ito personal. Negosyo, tumawa si Doña Elena, isang tawa na puno ng paghamak. Huwag mo akong lokohin, Catalina. Kilala kita. Ang pagbabalik mo ay hindi lang para sa negosyo. Alam kong ginagamit mo si Gabriel para makaganti sa amin, para sirain ang pangalan ng pamilya Reyes. Sa sandaling iyon, pumasok si Gabriel sa opisina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ma! Anong ginagawa ninyo rito? Gabriel, anak. Salamat sa Diyos at narito ka, sigaw ni Doña Elena, at mabilis na lumapit kay Gab, tila nagtatago sa likod nito. Ang babaeng ito, Gabriel, sinisira niya ang buhay mo. Ginagawa kanyang alipin. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag kang lumapit sa kanya? Napabuntong hininga si Gab. Ma, please. Mag-usap tayo ng maayos. Maayos, suminghal si Kata, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Maayos? Naaalala ko pa ang mga araw na iyan, Doña Elena. Ang mga araw na sinabi ninyong hindi ako karapat-dapat sa inyong pamilya. Ang mga araw na ipinahiya ninyo ako sa harap ng lahat. Ang mga araw na inagaw ninyo ang lahat sa akin. Nagulat si Gabriel sa tindi ng galit sa boses ni Kata. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong klase ng galit mula rito. Inagaw, tumawa si Doña Elena. Wala kaming inagaw sa iyo, Catalina. Ikaw ang umalis. Ikaw ang nagdesisyon na iwanan ang anak ko. At ngayon, nagbabalik ka na parang walang nangyari at ginagamit mo pa ang aking anak. Umalis ako dahil wala na akong mukhang maihaharap, sigaw ni Kata, ang kanyang boses ay tila may bahid ng sakit. Dahil sa inyo. Dahil sa mga salita ninyo. Dahil sa lahat ng ginawa ninyo sa akin at sa pamilya ko. Anong pinagsasabi mo, Kata? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Anong ginawa ni Mama sa pamilya mo? Huwag kang magkunwari, Gabriel, sigaw ni Kata, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Alam mo ang pinagsasabi ko. Ang lahat ng pighati na dinanas ko, ang lahat ng kahihiyan dahil sa inyong pamilya. Walang kaming ginawa, Catalina, depensa ni Doña Elena. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa aming pamilya. At ngayon, nagbabalik ka para sirain ang lahat. Lumapit si Doña Elena sa mesa ni Kata at kinuha ang isang folder na may nakasulat na Reyes Alcantara Divorce Papers. Ibinato niya ito sa mesa at kumalat ang mga dokumento. Kabilang doon ang isang lumang litrato ni Kata, payat na payat, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at may bahagyang pasa sa kanyang braso na tila hindi pa gaanong naghihilom. Tingnan mo ito, Gabriel, sigaw ni Doña Elena, itinuro ang litrato. Ang babaeng ito, akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng kanyang sikreto? Ang babaeng ito na puno ng galit at pagnanais na maghiganti. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, Catalina. Ang babaeng ito, ang babaeng puno ng kahihiyan, ang babaeng may bahid ng sakit sa kanyang katawan. Akala mo ba hindi ko alam kung saan galing ang mga galos na iyan? Niyakap ni Gabriel si Kata, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinitingnan ang litrato. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa litrato, sa pasa sa braso ni Kata, at sa kanyang mukha na puno ng matinding kalungkutan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Catalina, patuloy ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ngayon na nagbalik ka,
akala mo ba hindi ko alam na mayroon kang plano? Kayo na nagbabalik ka, akala mo ba hindi ko alam na ang lahat ng ito ay para sa paghihiganti? Ngayon na nagbabalik ka, akala mo ba hindi ko alam kung saan galing ang lahat ng sugat na iyan sa iyong katawan? Nakatulala si Gabriel Reyes sa litrato na bumagsak sa sahig. Si Kata. Payat. Wala nang kislap sa mga mata. At ang pasa sa braso niya. Hindi niya maalala iyon. Bakit hindi niya naalala? Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, na tila may isang bagay na nagigising sa loob niya, isang bagay na matagal nang natutulog. Ma, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng pagkalito at pagkabigla. Umisi si Doña Elena. Anak, ang babaeng yan ay problema. Matagal ko na siyang sinasabi sa iyo. Tingnan mo kung gaano siya kapait. Kaya nga iniwan ka niya. Dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Hindi na niya pinakinggan ang ina. Ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Kata, na nakatayo pa rin doon, nanginginig, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Napansin ni Gab ang bahagyang pagtaas ng dibdib ni Kata, tila hirap itong huminga. Gabriel, tulungan mo ako, bulong ni Kata, at bago pa man makalapit si Gab, nawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Kata, sigaw ni Gab, mabilis siyang lumuhod, inalalayan ang ulo ni Kata. Ma, tumawag ka ng ambulansya. Ngayon na. Hindi ko siya tutulungan, Gabriel. Problema niya yan, matigas na sagot ni Doña Elena. Nagdilim ang paningin ni Gab. Wala kayong puso, sigaw niya, binuhat si Kata sa kanyang mga bisig. Ang kanyang katawan ay tila napakagaan. Ihahatid ko siya sa ospital. Kayo na ang bahala sa sarili niyo. Tumakbo si Gab palabas ng opisina, ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas. Nag-aalala siya para kay Kata. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga salita ng kanyang ina at sa nakita niyang litrato. Sa ospital, habang hinihintay niya ang balita mula kay Ike Ramirez, naaalala ni Gab ang lahat ng nangyari. Ang galit ni Kata, ang kanyang paghihiganti, ang mga pahiwatig nito tungkol sa kanyang pagkawala. At ang mga salita ng kanyang ina. Naisip niya ang mga buwan matapos umalis si Kata. Ang kanyang ina ay naging napakasikip sa kanya, palaging minamanipula ang bawat desisyon niya. Naalala niya ang isang araw na sinubukan niyang hanapin si Kata, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina, sinasabing wala nang babalikan doon, Gabriel. Pinili niya ang iba. Kalimutan mo na siya. Ang kanyang ina ay palaging may gusto para sa kanya. Ang kanyang ina ay palaging nagnanais na kontrolin ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya kailanman naisip na kaya nitong gumawa ng ganito kalaking kasamaan. Ang mga pagdududa ay unti-unting lumalaki sa kanyang isip. Kinabukasan, habang natutulog pa si Kata sa silid ng ospital, pumunta si Gab sa information desk at nagtanong tungkol sa mga lumang record. Sinabi niya na asawa siya ni Catalina Alcantara at kailangan niya ang kanyang medical history. Nagulat ang nurse, ngunit sa huli ay pinayagan siyang tingnan ang record dahil mukha siyang nag-aalala. Pumikit si Gab habang binabasa ang file. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Patient, Catalina Alcantara. Date admitted, petsa ng paghihiwalay nila. Diagnosis, severe stress-induced miscarriage. Complications, hemorrhage, emotional trauma. Miscarriage. Sininghot ni Gab ang hangin. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Anak nila. Nawala. Dahil sa matinding stress. Naaalala niya ang mga araw na iyon. Ang kanyang ina ay laging nagpaparinig kay Kata, sinasabing hindi ito karapat-dapat sa kanila, na hindi ito kasing yaman at matalino ng pamilya Reyes. Naalala niya ang mga oras na nagtalo sila ni Kata dahil sa kanyang ina. Naaalala niya ang isang gabi, ilang araw bago umalis si Kata, na nagkaroon ng malakas na pagtatalo ang kanyang ina at si Kata sa loob ng bahay. Hindi niya ito pinansin. Pinabayaan niya. Dahil masyado siyang mahina para lumaban sa kanyang ina. Pinaalis niya si Kata. At ngayong araw na ito, nalaman niya na dinala pala ni Kata ang kanilang anak sa kanyang sinapupunan. At nawala ito. Dahil sa kanya. Dahil sa kanilang lahat. Ang galit na naramdaman niya para sa kanyang ina ay bumulwak. Ang pagsisisi ay sumampal sa kanya na tila isang malaking alon. Hindi ito paghihiganti ni Kata.
Ito ay sakit. Ito ay paghati. Ang kanyang galit ay may dahilan. Ang lahat ng pagdurusa ni Kata ay dahil sa kanila. Habang naglalakad siya pabalik sa silid ni Kata, nakita niya ang isang maliit na kwintas na nakasabit sa gilid ng bed table. Isang maliit na kwintas na may disenyo ng isang anghel. Naaalala niya ang ibinigay niya kay Kata noon. Naalala niya na sinabi ni Kata na kapag nagkaroon sila ng anak, ito ang ibibigay niya rito. Kinuha niya ang kwintas at naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa silid ni Kata. Nakatulog pa rin ito, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na gaanong maputla. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Kata at umiyak ng tahimik. Patawarin mo ako, Kata, bulong niya. Patawarin mo ako. Nagising si Catalina Alcantara na may matinding sakit sa kanyang tiyan. Parang may pumipiga sa kanyang loob at ang bawat paghinga ay tila isang paghihirap. Naramdaman niya ang malamig na pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon mula sa kama, ngunit ang kanyang mga binti ay nanghina. Napakapit siya sa bedside table, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ate Mila, bulong niya, ngunit walang sumasagot. Mag-isa siya. Ang sakit ay unti-unting lumalala, tila isang apoy na lumalamon sa kanya mula sa loob. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit pinilit niyang pigilan ito. Hindi siya iiyak. Hindi siya susuko. Sa labas ng kanyang condominium unit, naghihintay si Gabriel Reyes. Alam niyang may mali. Hindi niya sinagot ang tawag ni Kata kanina, at hindi rin niya ito nakita sa lobby. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Ang mga salita ni Ike Ramirez sa kanyang research ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Nagdesisyon si Gab na katukin ang pinto ni Kata. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Wala pa rin. Ang kanyang pag-aalala ay naging takot. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakakandado. Kata! Kata, buksan mo ang pinto, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Wala siyang narinig na sagot, tanging isang mahinang tunog ng pagbagsak mula sa loob. Nagpanik si Gab. Sinira niya ang pinto at mabilis siyang pumasok. Nakita niya si Kata na nakahandu sa isasahig, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga labi ay halos walang kulay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang paghinga ay mababaw. Kata, sigaw ni Gab, mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Kata, gising. Anong nangyayari sa iyo? Hindi sumasagot si Kata. Agad siyang binuhat ni Gab, ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Ang katawan ni Kata ay tila napakainit at naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Mabilis siyang tumakbo palabas ng unit, binuhat si Kata na tila walang bigat at isinakay sa kanyang kotse. Nagmaneho siya ng napakabilis patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada, ngunit ang kanyang puso ay nakatuon kay Kata. Sa ospital, agad na dinala si Kata sa emergency room. Naghintay si Gab sa labas, ang kanyang mga kamay ay magkasalubong, nagdadasal. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Ike Ramirez. Enrique Reyes, stable na po si Imet Alcantara. Nagkaroon po siya ng matinding atake dahil sa kanyang kondisyon. Kailangan po niya ng agarang paggamot. Anong kondisyon po, Dosi? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Bumuntong hininga si Ike Ramirez. Mayroon po siyang stage 3 pancreatic cancer. Matagal na po namin itong sinusubaybayan, ngunit tila lumalala na ang kanyang kondisyon. Napakapit si Gab sa pader. Pancreatic cancer. Stage 3. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Pumasok si Gab sa silid ni Kata. Nakahiga ito sa kama, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay mas regular na. Lumapit si Gab sa kama at hinawakan ang kamay ni Kata. Nagmulat ng mata si Kata. Nakita niya si Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gabriel, bulong niya. Kata, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko na. Ang tungkol sa sakit mo. At ang tungkol sa anak natin. Nagulat si Kata.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano niya nalaman? Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Patawarin mo ako, Kata, sabi ni Gab, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Patawarin mo ako sa pagiging mahina ko. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka. Hindi ko alam na nawala ang anak natin. Kung alam ko lang Hindi na nakapagpigil si Kata. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi mo alam? Hindi mo alam, Gabriel? Ang lahat ng pighati na dinanas ko, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng sakit. Dahil sa inyo. Dahil sa ina mo. Dahil sa mga salita niya. Ang bawat araw na sinabi niyang hindi ako karapat-dapat, ang bawat araw na ipinahiya niya ako. Ang bawat araw na pinilit niya akong umalis. At nang umalis ako, nawala ang lahat sa akin. Ang aking pamilya, ang aking dignidad at ang anak natin. Umiyak ng malakas si Kata, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gab. Hindi mo alam kung gaano kasakit, Gabriel. Ang mawalan ng anak na hindi mo man lang nakita. Ang mawalan ng pag-asa. Ang mawalan ng lahat. At ang lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Niyakap ni Gab si Kata ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa buhok nito. Patawarin mo ako, Kata. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko hahayaan na mangyari ito. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Hinding-hindi ko hahayaan na umalis ka. Masyado kang mahina noon, Gabriel, sabi ni Kata, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi mo ako piprotektahan. Pinabayaan mo ako. Alam ko, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Alam ko. At pinagsisisihan ko ang lahat. Ngunit ngayon, Kata, hinding-hindi na ako magiging mahina. Hinding-hindi na ako hahayaan na saktan ka nila. Hinding-hindi na ako hahayaan na umalis ka. Babayaran ko ang lahat ng pagkukulang ko. Babantayan kita. Aalagaan kita. Hinding-hindi na kita iiwan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Ike Ramirez. Emmett Alcantara, Jim Reyes, sabi ni Ike Ramirez, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating magsimula ng agresibong paggamot. Ang kondisyon ni Emmett Alcantara ay lumalala ng mabilis. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Tiningnan ni Gab si Kata, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin namin ang lahat, Doth. Ano man ang kailangan. Naramdaman ni Kata ang init ng kamay ni Gab. Sa gitna ng kanyang sakit at pighati, mayroong isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Sa wakas, mayroon siyang kasama. Nakatayo si Gabriel Reyes sa labas ng silid ni Catalina, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang mga salita ni Kata, ang kanyang sakit, ang kanyang pighati, lahat ay tumago sa kanyang kaluluwa. Ang pagsisisi ay bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito ay isang matinding determinasyon. Hinding-hindi na siya magiging mahina. Hinding-hindi na niya hahayaan na saktan si Kata. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Donna Elena. Ang kanyang ina. Ang ugat ng kanyang mga problema. Pinindot niya ang answer button, ang kanyang panga ay nagpatigas. Ma! Gabriel. Nasaan ka na naman? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Ang matinis na boses ni Doña Elena ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. At bakit mo iniwan ang opisina ni Catalina Alcantara? Hindi mo ba alam na kailangan mong magtrabaho? Kailangan natin ng pera. Ma, nasa ospital ako, kalmado ngunit matigas na sagot ni Gab. Ospital? Bakit? May nangyari ba sa iyo? Tanong ni Doña Elena, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses, ngunit mas nangingibabaw ang pagkabahala sa pera. Nasa ospital si Kata, ma, diretsyong sabi ni Gab. Malubha ang kanyang kondisyon. At hindi ko siya iiwan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang matinding tawa ang narinig ni Gab. Malubha. Ha! Karma niya yan. Ang babaeng iyan, walang ginawa kundi sirain ang buhay mo. At ngayon, tinutulungan mo pa siya. Gabriel, bumalik ka rito. Kailangan ka ng pamilya mo.
Wala kayong alam, ma, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng galit. Wala kayong alam sa lahat ng pinagdaanan niya. At hinding-hindi ko nahahayaan na saktan niyo siya ulit. Hindi na. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa inyo. Ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. At ang desisyon ko, mananatili ako sa tabi ni Kata. Gabriel. Huwag kang magpakatanga. Ang babaeng yan, gagamitin ka lang yan, sigaw ni Doña Elena. Bumalik ka rito. Kung hindi, hinding-hindi ko na kayo kakausapin. Hinding-hindi ko na kayo tutulungan. Hindi ko kailangan ang tulong nyo, ma, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ako na ang bahala sa sarili ko. At sa kanya. Paalam, maini. Ibinaba ni Gab ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na sinuway niya ang kanyang ina ng ganoon katindi. Ngunit alam niyang tama ang ginawa niya. Makalipas ang ilang oras, habang nagbabantay si Gab sa silid ni Kata, biglang bumukas ang pinto. Si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghamak. Gabriel, umuwi ka na, utos ni Doña Elena. At ikaw, Catalina. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Hindi mo ba naiintindihan na hindi ka na bahagi ng pamilya Reyes? Bakit mo pa rin siya ginagamit? Tumayo si Gab, hinarangan ang kanyang ina. Ma, umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Anong sinasabi mo, Gabriel? Sigaw ni Doña Elena. Ako ang ina mo. At ang babaeng ito, siya ang sumisira sa iyo. Siya ang sinira nyo, ma, sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya ang sinira nyo. Dahil sa inyo, nawala ang anak namin. Dahil sa inyo, nagdusa siya ng ganito. Nagulat si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong pinagsasabi mo, Gabriel? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag kayong magkunwari, ma, sigaw ni Gab. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol sa miscarriage ni Kata. Ang tungkol sa lahat ng ginawa niyo sa kanya. Ang lahat ng sakit na idinulot niyo. Nanatiling tahimik si Doña Elena, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Umalis na kayo, ma, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay matigas. Kung hindi, tatawag ako ng security. Tiningnan ni Doña Elena si Gab ng matalim, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi pa tapos ito, Gabriel. Hindi pa. Hindi ko hahayaan na sirain ng babaeng iyan ang buhay mo. Pagkatapos ay umalis si Doña Elena, ang kanyang mga hakbang ay puno ng galit. Bumalik si Gab sa tabi ni Kata, hinawakan ang kanyang kamay. Alam niyang kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng paraan para matustusan ang paggamot ni Kata. Ang kanyang kumpanya ay nalulugi at ang kanyang ina ay hindi natutulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang contacts. Nakita niya ang pangalan ni Atty. Miguel Santos, isang dating kaibigan mula sa law school na ngayon ay isang matagumpay na abogado. Miguel, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Kailangan ko ng financial advice. At kailangan ko rin ng tulong sa isang legal na bagay. Nagkita sila ni Miguel kinabukasan sa isang coffee shop. Ipinaliwanag ni Gab ang sitwasyon, ang pagkalugi ng kanilang negosyo, ang mga utang ng kanyang ina, at ang pangangailangan para sa pera para sa paggamot ni Kata. Hindi niya binanggit ang tungkol sa miscarriage, ngunit ipinahiwatig niya ang matinding pangangailangan. Gab, malaki ang problema mo, sabi ni Miguel. Ang mga utang ng pamilya mo ay napakalaki. At ang paggamot ni Kata, alam kong mahal iyan. Alam ko, sabi ni Gab. Pero kailangan kong gawin ang lahat para sa kanya. Kailangan kong makahanap ng paraan para makabangon kami. Mayroon akong ilang ideya, sabi ni Miguel. Pero kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Lalo na tungkol sa pagkalugi ng negosyo ng pamilya mo. Mayroon bang anumang hindi mo sinasabi? Napaisip si Gab. Ang mga salita ng kanyang ina, ang kanyang pagtanggi sa miscarriage, ang kanyang pagiging kontrolado. Mayroon bang mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito? Miguel, mayroon akong hinala, sabi ni Gab. Sa tingin ko, may kinalaman ang ina ko sa pagkalugi ng aming negosyo. At sa tingin ko, may kinalaman din siya sa mga nangyari kay Kata noon. Kung ganoon, kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Miguel. Kung mayroon kang ebidensya, mas madali nating malalaman ang katotohanan.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon si Gab na bumalik sa bahay ng kanyang ina. Kailangan niyang maghanap ng ebidensya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, habang nasa labas ang kanyang ina, pumasok si Gab sa bahay. Nagtungo siya sa opisina ng kanyang ina, ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawers, ang mga file, ang kanyang computer. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang folder sa computer ng kanyang ina na may nakasulat na Keta Project. Binuksan niya ito. Mayroong mga email, mga dokumento at mga transaksyon sa bangko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa niya ang mga nilalaman. Mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na ipinadala sa isang abogado. Mga email na nagpapakita ng mga utos mula sa kanyang ina na gawin ang lahat para mapatalsik si Catalina Alcantara. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat. Hindi lang niya sinira ang buhay ni Kata, sinira rin niya ang kanilang negosyo para lang masira si Kata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nag-scroll siya sa mga dokumento. Mayroon pang isang file na may nakasulat na accident report. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas. Bago pa man niya mabasa ng buo ang nilalaman, biglang bumukas ang pinto. Si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat araw ay tila isang labanan para kay Catalina Alcantara. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay at ang mga gamot ay tila hindi na gaanong epektibo. Ang mga atake ng sakit ay mas madalas na ngayon at ang kanyang lakas ay kumukupas. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagtulak sa kanya, ang pangangailangan para sa katotohanan. Nasa kanyang silid sa ospital si Kata, tinitigan ang kisam. Si Gabriel ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mula nang malaman niya ang tungkol sa kanilang anak, hindi na siya umalis sa tabi ni Kata. Ang kanyang pagmamahal at pagsisisi ay naging isang baluti na nagbibigay lakas kay Kata. Gab, mahina niyang sabi, gusto kong makausap si Doña Elena. Nagulat si Gab. Kata. Bakit? Hindi mo kailangan ng stress ngayon. Kailangan ko ng kasagutan, pilit ni Kata, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan bago mahuli ang lahat. Gusto ko siyang harapin. Mag-isa. Nag-aalangan si Gab. Alam niyang mapanganib ito para kay Kata, lalo na sa kanyang kondisyon. Ngunit nakita niya ang matinding pagnanais sa mga mata ni Kata. Sige, sabi ni Gab, bumuntong hininga. Pero maghihintay ako sa labas. Kung may mangyari, papasok ako agad. Kinabukasan, dumating si Doña Elena sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak, ngunit may bahid din ng pagkabahala. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya ni Kata. Ano ang gusto mo, Catalina? Matigas na tanong ni Doña Elena, tumayo sa harap ng kama ni Kata. Wala na tayong pag-usapan. Mayroon pa, Doña Elena, sabi ni Kata, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang tungkol sa anak ko. Ang tungkol sa anak namin ni Gabriel. Ang tungkol sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Umisi si Doña Elena. Anak, wala akong alam sa sinasabi mo. At ang lahat ng ginawa ko para sa kabutihan ng anak ko. Para ilayo ka sa kanya. Dahil hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi ako karapat-dapat, tumawa si Kata, isang tawa na puno ng sakit. Naaalala ko pa ang mga salita ninyo. Ang bawat panunukso. Ang bawat pagpapahiya. Ang bawat araw na pinilit ninyo akong umalis. Ang bawat araw na sinabi ninyong wala akong silbi. At nang umalis ako, nawala ang lahat sa akin. Ikaw ang umalis, Catalina, sigaw ni Doña Elena. Ikaw ang nagdesisyon na iwanan ang anak ko. At ngayon, nagbabalik ka na parang walang nangyari. Umalis ako dahil wala na akong mukhang maihaharap, sigaw ni Kata. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Dahil sa inyo. Dahil sa mga salita ninyo. Dahil sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Ang mga pananakot ninyo. Ang mga taong pinadala ninyo para guluhin ako. Ang aksidenteng iyon. Akala ninyo hindi ko alam? Nagulat si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo.
Huwag kayong magkunwari, Doña Elena, sigaw ni Kata, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko ang lahat. Ang tungkol sa aksidente na halos ikamatay ko. Ang tungkol sa mga taong pinadala ninyo para guluhin ako. Ang lahat ng iyon ay nangyari ilang araw bago ako sadyang nawalan ng anak. Ang lahat ng iyon ay nangyari dahil sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi. Hindi totoo yan. Nagkataon lang yan. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, tumawa si Kata, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi sinasadya. Ang lahat ng pighati na dinanas ko, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng sakit. Ang lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Ang lahat ng iyon ay nagdulot ng matinding stress sa akin. At dahil doon, nawala ang anak ko. Ang anak namin ni Gabriel. Dahil sa inyo. Hindi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka, sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko lang na umalis ka. Gusto ko lang na lumayo ka sa anak ko. Hindi ko alam na mangyayari ang lahat ng iyan. Pero nangyari, Doña Elena, sigaw ni Kata, ang kanyang boses ay puno ng matinding sakit. Nangyari. At ang lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Kayo ang pumatay sa anak ko. Kayo ang pumatay sa pag-asa ko. Kayo ang pumatay sa lahat ng mayroon ako. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan niya ang kanyang ina. Ma, sigaw ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Totoo ba ang lahat ng narinig ko? Ikaw ang may kagagawa ng lahat. Ikaw ang pumatay sa anak namin. Napatingin si Doña Elena kay Gab, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi siya makapagsalita. Ma, sagutin mo ako, sigaw ni Gab, lumapit sa kanyang ina. Ikaw ba ang may kagagawa ng lahat? Biglang napahawak si Kata sa kanyang dibdib. Ang sakit ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Hindi lang pisikal na sakit, kundi sakit ng puso. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang paghihiganti, ay tila walang saysay. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa ikalawang pagkakataon. Nawalan siya ng lakas, at dahan-dahan siyang bumagsak mula sa kama, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Kata, sigaw ni Gab, mabilis siyang lumapit, inalalayan ang kanyang katawan. Niyakap niya si Kata ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan niya si Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at sakit. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat. Niyakap ni Gabriel Reyes si Catalina, ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Ang kanyang ina. Ang kanyang sariling ina. Ang may kagagawa ng lahat ng pighati na dinanas ni Kata. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang inakala niya. Kata, okay ka lang ba? Bulong ni Gab, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang likuran. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Kata, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Tiningnan niya si Doña Elena, na nakatayo pa rin doon, tulala, ang kanyang mukha ay maputla. Ma, umalis na kayo, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Wala na kayong karapatan dito. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng security. Gabriel, anak ti. Simula ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na kayong anak, ma, putol ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Ang anak niyo ay patay na. Dahil sa inyo. Umalis na kayo. Nagulat si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Gabriel. Tumalikod siya at umalis, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kahihiyan. Nang makalabas si Doña Elena, binuhat ni Gab si Kata at dahan-dahang inihiga sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gab, bulong ni Kata. Salamat. Wala iyon, Kata, sabi ni Gab, hinawakan ang kanyang kamay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Patawarin mo ako sa pagiging mahina ko. Kung alam ko lang ang lahat ng ito noon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Gab, sabi ni Kata, ang kanyang boses ay mahina.
hindi mo kasalanan. Ang lahat ng ito ay tadhana. Hindi, Kata, sabi ni Gab, umiling. Kasalanan ko. Kung naging matatag lang ako, kung piprotektahan lang kita, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Pinabayaan kita. At pinagsisisihan ko ang lahat. Umiyak si Gab, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kamay ni Kata. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Hinawakan ni Kata ang mukha ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pinatawad na kita, Gab. Matagal na. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko kayang kamuhian ka. Siguro dahil alam kong biktima ka rin ng ina mo. At siguro dahil mahal pa rin kita. Nagulat si Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Mahal pa rin siya ni Kata? Sa kabila ng lahat. Alam kong baliw ako, sabi ni Kata, ngumiti ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero totoo. Sa kabila ng lahat ng galit, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. At ngayon, lalo na ngayong alam kong wala na akong gaanong oras, gusto kong gamitin ang bawat sandali para mahalin ka. At para magpatawad. Niyakap ni Gab si Kata ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi kita iiwan, Kata. Hinding-hindi na. Aalagaan kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hinding-hindi na ako magiging mahina. Kinabukasan, lumabas si Kata mula sa ospital. Si Gab ang nagmaneho pa uwi, at sa buong biyahe, hinawakan niya ang kamay ni Kata. Ang kanilang mga puso ay tila magkadugtong. Sa bahay ni Kata, tinulungan siya ni Gab na magpahinga. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ng kama ni Kata, hinawakan ang kanyang kamay. Kata, kailangan nating magsimula ng paggamot, sabi ni Gab. Kailangan nating lumaban. Mayroon pang pag-asa. Mayroon akong kaibigan na abogado, si Miguel. Tutulungan niya tayo sa pinansyal. At maghahanap din ako ng pinakamahusay na doktor, ang pinakamahusay na paggamot. Gab, alam kong limitado na ang oras ko, sabi ni Kata, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Pero salamat. Salamat sa lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kata, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lalaban tayo. Magkasama. Hindi kita susukuan. Hinding-hindi. Nagsimulang mag-research si Gab tungkol sa mga advanced na paggamot para sa pancreatic cancer. Kinausap niya si Ike Ramirez, nagtanong tungkol sa mga clinical trials at mga bagong teknolohiya. Alam niyang mahirap ito, ngunit handa siyang gawin ang lahat. Isang gabi, habang nagbabantay si Gab sa tabi ni Kata, nakita niya ang maliit na frame ng litrato sa bedside table. Ang ultrasound photo ng kanilang anak. Ang litrato na minsan ay nagdulot ng matinding sakit kay Kata. Dahan-dahang kinuha ni Gab ang litrato. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagmamahal. At luha ng pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Kata, at inilagay ang litrato sa pagitan ng kanilang mga kamay. Isang patak ng luha ang bumagsak sa litrato, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kapayapaan at pagtanggap. Ang kanilang anak ay hindi nawala ng walang saysay. Ito ang nagtulak sa kanila na magpatawad, magmahal at lumaban. Ang mga araw ni Catalina Alcantara ay unti-unti nang nauubos, ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Nasa bahay na siya, at si Gabriel, ang kanyang dating asawa at ngayon ay tagapag-alaga, ay palagi niyang kasama. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng galit. Ang mga sandali na kasama niya si Gab ay naging ginto, bawat isa ay tila isang huling hininga ng kaligayahan. Ngunit ang katawan niya ay hindi na sumasabay sa kanyang kalooban. Mas madalas na siyang nakahiga, ang paghinga niya ay mas mababaw, at ang kanyang mga mata ay madalas na nakapikit. Sa kabila nito, ang kanyang isip ay malinaw pa rin. Isang hapon, habang hawak ni Gab ang kanyang kamay, tiningnan niya ito. Gab, mahina niyang sabi, may gusto akong gawin. Ano yun, mahal ko? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi niya pa rin kayang tanggapin na unti-unti nang nawawala si Kata. Gusto kong pumunta tayo sa parke, sabi ni Kata, ang isang ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Kung saan tayo madalas mag-date noon.
Gusto kong makita ang mga bulaklak at marinig ang mga tawa ng mga bata. Bagaman alam niyang mahirap para kay Kata ang bumangon, hindi nag-atubili si Gab. Inalalayan niya si Kata, dahan-dahan itong isinakay sa wheelchair at dinala sa parke. Ang mga bulaklak ay sariwa at ang hangin ay sariwa. Tiningnan ni Kata ang mga bata na naglalaro, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Naaalala mo ba, Gab, bulong ni Kata? Dito tayo unang naghalikan. Dito mo sinabi na mahal mo ako. Niyakap ni Gab si Kata mula sa likuran, ang kanyang pisngi ay dumampi sa buhok nito. Naaalala ko, Kata. Ang bawat sandali. Hindi nagtagal, kinailangan na nilang umuwi. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng sakit kay Kata, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Kinabukasan, habang nasa kanyang silid, hiniling ni Kata kay Gab na bigyan siya ng papel at panulat. Mahina na ang kanyang mga kamay, ngunit gusto niyang isulat ang kanyang mga huling salita. Isang liham. Para kay Gab. Kahit na hirap, isinulat ni Kata ang bawat salita, bawat linya ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Sinulat niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang kanyang pasasalamat para sa lahat ng ginawa ni Gab, ang kanyang pagmamahal na hinding-hindi magbabago, at ang kanyang mga huling hiling. Mahal kong Gabriel. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang puso ko ay mananatili sa iyo magpakailanman. Maraming sakit na nangyari sa atin, maraming pagsubok na pinagdaanan. Ngunit sa huli, natagpuan natin ang kapayapaan. Natagpuan natin ang pagpapatawad. Pinatawad na kita, Gab. Sa lahat ng pagkukulang mo, sa lahat ng oras na naging mahina ka. Alam kong biktima ka rin ng mga pangyayari. At mahal kita. Mahal na mahal. Huwag kang malungkot ng matagal. Gusto kong maging masaya ka. Gusto kong magpatuloy ka sa buhay at tuparin ang lahat ng pangarap natin. Gusto kong gamitin mo ang lahat ng aking naiwan para sa mabuti. Para tulungan ang mga babaeng katulad ko na nawalan ng pag-asa. Gawin mo iyon para sa atin. Para sa anak natin. At Gab, tandaan mo ang pagmamahal natin ay walang katapusan. Magkikita tayo muli. Sa kabilang buhay. Nagmamahal, Catalina. Ang mga salita ay tila bumagsak mula sa kanyang kaluluwa, ang bawat isa ay may bigat ng pagmamahal at paalam. Isang gabi, habang mahina na si Kata, tinitigan niya si Gab. Gab, bulong niya. May isa pa akong hiling. Ano man, Kata, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto kong magpakasal tayo. Ngayon. Dito. Nagulat si Gab. Ngunit mabilis niyang naintindihan. Hindi ito tungkol sa isang mahabang buhay na magkasama, kundi tungkol sa pagpapahayag ng kanilang pagmamahal bago mahuli ang lahat. Tumawag si Gab kay Ate Mila at sinabi ang hiling ni Kata. Agad namang dumating si Ate Mila, umiiyak, ngunit may ngiti sa labi. Nagsimula ang tikasal. Simple lang. Si Kata ay nakasuot ng isang puting nightgown, at si Gab ay nakasuot ng kanyang paboritong polo. Hawak niya ang kamay ni Kata, at si Ate Mila ang kanilang testigo. Sa harap ng Diyos at ni Ate Mila, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay nanginginig, pinapangako kong mamahalin kita, Kata, hanggang sa huling hininga mo. At kahit pagkatapos niyan, mananatili ka sa puso ko. Mahal kita, Kata. Higit pa sa buhay ko. At ako rin, Gab, sabi ni Kata, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, pinapangako kong mamahalin kita, magpakailanman. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kapayapaan. At ikaw ang aking pagmamahal. Paalam, mahal ko. Hinalikan ni Gab si Kata sa kanyang noo, sa kanyang labi. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, mayroong isang malaking pagmamahal na bumabalot sa kanya. Dahan-dahang pumikit si Kata. Ang kanyang paghinga ay bumabagal. Ang kanyang kamay, na hawak ang kamay ni Gab, ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang mga labi ay may ngiti, isang ngiti ng kapayapaan. Naramdaman ni Gab na huminto ang paghinga ni Kata. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Niyakap niya si Kata ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay dumadaloy, bumabagsak sa kanyang mukha. Wala na. Wala na si Kata.
Ang mga araw matapos mawala si Catalina ay tila isang malalim at walang katapusang bangungot para kay Gabriel Reyes. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan, ang bawat bagay ay paalala ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang mga pangarap na nawasak. Si Kata, ang babaeng minahal niya ng higit sa lahat, ay wala na. Nakahiga si Gab sa kama, hawak ang sulat ni Kata. Paulit-ulit niya itong binabasa, bawat salita ay tumatago sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, hindi mapigilan. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib, isang sakit na hindi kailanman maghihilom. Gab, bulong ni Ate Mila, pumasok sa silid. Nakita niya ang matinding kalungkutan sa mga mata ni Gab. Kailangan mong kumain. Kailangan mong magpatuloy. Paano, Ate Mila, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay basag. Paano ako magpapatuloy kung wala na siya? Gagawin mo para sa kanya, sabi ni Ate Mila, hinawakan ang kanyang balikat. Ito ang gusto niya. Gusto niyang maging masaya ka. Gusto niyang tuparin mo ang lahat ng pangarap niya. Inabot ni Ate Mila kay Gab ang isang sobre. Ito ang iniwan ni Kata para sa iyo. Mga huling tagubilin niya. Kinuha ni Gab ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, mayroong isang dokumento at isang maliit na flash drive. Binuksan niya ang dokumento. Ito ay ang kanyang last will and testament. Lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kumpanya, ay inilipat kay Gabriel Reyes. Nagulat si Gab. Lahat ng ito. Bakit? Gusto niyang ipagpatuloy mo ang lahat, paliwanag ni Ate Mila. Ang kanyang kumpanya. Ang kanyang pangarap na tulungan ang mga kababaihan. Ang kanyang pangarap na gumawa ng pagbabago sa mundo. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa flash drive. Ipinaliwanag ni Ate Mila na naglalaman ito ng mga detalyadong plano ni Kata para sa kanilang kumpanya, ang Alcantara Group. Ngunit higit pa doon, naroon ang mga plano niya para sa isang foundation na tutulong sa mga babaeng biktima ng karahasan sa tahanan at financial manipulation. Ang kanyang huling pamana. Nang gabing iyon, matapos magpaalam kay Ate Mila, inilabas ni Gab ang kanyang laptop at isinaksak ang flash drive. Dito nakasulat ang kanyang huling plano. Mayroong isang listahan ng mga tao na kasabwat ni Doña Elena sa pagmamanipula at pagkalugi ng kanilang negosyo. Mga ebidensya ng korupsyon, panloloko, at ang paggamit ng iligal na pamamaraan upang sirain ang reputasyon ni Kata at ang kanilang dating negosyo. Nagulat si Gab. Mas malaki ang pagkalubog ng kanyang ina sa kasamaan kaysa sa inakala niya. Ang kanyang ina ay hindi lang nanakit, nanggulpe, at nagnakaw. At sa dulo, mayroon pang isang file. Isang video. Ang kanyang huling mensahe. Pinindot ni Gab ang play button. Lumabas ang mukha ni Kata sa screen, payat, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Hi, Gab, simula ni Kata, ang kanyang boses ay mahina. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nakita mo na ang lahat. Alam ko na marami kang tanong. Alam ko na galit ka sa ina mo. Ngunit Gab, huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Ang paghihiganti ay walang katapusan. Ang tanging makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan ay ang pagpapatawad. At ang pagmamahal. Ang lahat ng ito, Gab, patuloy ni Kata, itinuro ang flash drive. Ito ang aking huling pamana. Gusto kong gamitin mo ang lahat ng aking naiwan para sa mabuti. Para gamitin ang Alcantara Group hindi lang para kumita, kundi para maging instrumento ng pagbabago. Para tulungan ang mga babaeng katulad ko na nawalan ng pag-asa. Para ipakita sa kanila na mayroon pang pag-asa. At Gab, tandaan mo, sabi ni Kata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang pagmamahal natin ay walang katapusan. Magkikita tayo muli. Sa kabilang buhay. Pakiusap, maging masaya ka. Tuparin mo ang lahat ng pangarap natin. Para sa atin. Para sa anak natin. Umiyak si Gab. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding isang matinding pag-asa na bumalot sa kanya. Hindi siya susuko. Hinding-hindi. Nagsimulang kumilos si Gab. Sa tulong ni Atty. Miguel Santos, sinimulan niya ang proseso ng pagkuha ng Alcantara Group. Hindi naging madali. Ang mga tao ni Doña Elena ay pilit na nilalabanan siya. Ngunit sa bawat pagsubok, naaalala niya ang mga salita ni Kata.
Ang kanyang huling pamana. Inayos niya ang mga papeles, kinausap ang mga empleyado ng Alcantara Group. Karamihan sa kanila ay nagulat, ngunit handa silang sumuporta kay Gab. Nakita nila ang pagbabago sa kanya. Nakita nila ang kanyang determinasyon. Isang araw, habang nasa opisina siya ni Kata, nakita niya ang isang lumang larawan sa mesa. Litrato nilang dalawa ni Kata, noong sila ay bata pa, puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa likod ng larawan, may nakasulat na, sana ay maging masaya tayo, magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Catalina. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito. Bawat pahina, bawat kabanata ay pinaghirapan at sinulatan ng pagmamahal. Naging bahagi kayo ng bawat luha, bawat ngiti at bawat laban ni na Gabriel at Catalina. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa amin, puno ng mga aral tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Nais naming iparating na sa kabila ng pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag. Na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sarili. At na ang pagmamahal, sa tunay nitong anyo, ay kayang paghilumin ang anumang sugat. Sana ay mayroong nakatagong mensahe ang kwentong ito na tumatak sa inyong puso. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at damdamin. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito, dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay buhay sa aming mga likha. Sweet Kilig.